Saan ba talaga tayo pupunta, Arcos? Malayo pa ba? Tinignan lamang siya ng asawa habang mapaglarong ngumiti. Hindi na mabilang ni Rosana kung nakailang beses na siyang nagtanong kung saan sila pupunta, subalit nanatiling tikom ang bibig ni Arcos. Nasanay na siyang hindi na inaabutan ng asawa tuwing gigising sa umaga, subalit sa hindi malamang dahilan, ito pa mismong gumising sa kanya ng umagang iyon. Hindi niya maiwasang alalahanin ang naging pag-uusap nila kanina. Out of town? Paanong trabaho mo? Untag niya sa asawa. Kasalukuyan ito naghahanda ng kanilang dadalhin para sa weekend trip nila sa Quezon. Nabigla na lamang ang dalaga nang gisingin siya nito at ipaalam ang plano. Relax, Rosana, I'm the boss. Kaya kahit isang buwan akong mawala sa trabaho, si Mamita at ang iba pang pinagkakatiwala ang empleyado ko ay kayang pagtakpan ako. Tiwala niya sambit. No buts, Rosana. Ilang araw ka nang na-down. Marahil isang maikling bakasyon ang kailangan mo't ng ating baby. Ibinaba ng dalaga ang kanyang ulo. Minarapat niyang itago sa mga kasama sa bahay ang tungkol sa pag-alis ni Andre na lubos niyang ikinadalamhati. Sa kasamaang palad, hindi siya magaling magtago ng emosyon. Nahihiya siya kay Arcos at sa lola nito. Baka isipin ng mga ito ay sila ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Naging mabait sa kanya ang maglola. Itinuring siyang prinsesa, bagay na ipinagpapasalamat niya. Batid niya sa sarili ng pag-iingat at pag-aalaga sa buhay na nasa tiyan niya ang pinakamagandang paraan upang ibalik ang kabutihang loob ng maglola sa kanya. Kaya naman pinipilit niyang iwaksi ang kalungkutan hatid ng pangingibang bansa ni Andre kahit na mahirap. Hindi ka na dapat pang mag-abala, Arcos. Okay na ako dito. Isa pa, nakakahiya naman na iiwan mong trabaho mo para sa amin. Napahinto ang lalaki sa ginagawa at nakakunot na tumingin sa kanya. Dapat at gagawin ko. Walang importante sa mundo ko ngayon bukod sa iyo at sa anak natin. Napaigtad ang babae sa tinura ng kausap. Nagitla siya sa kanyang mga binitawang salita. Ibinaba niyang muli ang kanyang ulo dala ng matinding hiya. Mukhang nahalata naman ng lalaki ang kanyang pagkaasiwa at agad na itinama ang sarili. What I mean is, dahil lumalaki pa rin ang anak natin sa loob mo, I need to make sure na alagaan ka ng maayos. Alam mo bang ibig kong sabihin? Dam, tumigil ka na sa pagtatanong at sumabay ka na lang sa agos, okay? Anin nito sabay talikod sa kanya. Napailing na lamang ang babae sa inasal ng asawa. Napahinto ang kanyang pagbabalik tanaw na mapansing nag-iiba ng nadadaanan nilang kapaligiran. Mula sa linya ng mga gusali at establishmento, napalitan ito ng mga nagtataasang puno ng niyog. Sabik na sabik niyang binuksan ang bintana upang malanghap ang sariwang hangin na nagsimulang umikot sa sakyan. Kaagad namang pinatay ni Arcos ang aircon at ibinaba na rin ng kaunti ang bintana sa tapat niya. Nang lingunin niya muli ang kausap, nakasandal ng ulo nito sa upuan at marahang nakapikit. Mukhang napagod na ito kakatanong kung saan siya dadalhin ng asawa. Sa kabilang banda, nanonood sa sistema ni Arcos ang ginhawa ng hanging malayo sa usok at polusyon ng syudad. Matagal-tagal na rin simula noong huli siyang mag-road trip. Hindi niya maiwasan na mapangiti kapag naaalala ang mga magagandang lugar na napuntahan niya kasama si Vera. May bahagyang kurot siyang naramdaman sa dibdib nang maisip ang babaeng kasama niya sa kanyang mga biyahe sa nakalipas na 10 taon. Hindi niya maiwasan na muling mapagawi ang paningin sa katabi. For Arcos, Rosana was the ultimate definition of a simple woman. He was surrounded by elegant, sophisticated and seductive women all her life. Maging ang kanyang kasintahang si Vera ay nahanay sa mga ganitong klaseng babae. Kung tutuusin, wala namang masama rito. Naniniwala siyang mga babae ay marapat ding maipahayag ang kanilang mga sarili sa napili nilang pamamaraan. He didn't have a problem dealing with strong and independent woman. Pero iba si Rosana. Wala siyang pakialam sa fashion o make-up. Sapat na sa kanyang Italiang kanyang mahabang buhok o hayaan na ihele ito ng hangin habang naglalakad. Hindi ito mahilig magpahid ng kolerete kaya't lutang na lutang ang kutis nitong mamula-mula at parang porselana. Napansin din niyang hindi pa nito nagagalaw ang closet nitong puno ng mga mamahaling damit, sapatos at bag na ipinamili ng kanyang lola. Gayunpaman, maalaga ito sa sarili at hindi nagbumukhang losyang sa kabila ng pag-iwas sa mga karaniwang bagay na nakikita niyang pinagkakaabalahan ni Vera. Hindi niya maiwasang maalala ang sandaling nawala ang pagiging inosente nito sa kanya.
Nasa bingit na siya ng break noong gabing iyon. Ngunit narito siya, inaayos ang bawat pagliko at kurba sa kanyang binagong buhay. Hindi na maibabalik pang nakaraan, subalit isa siya sa mga taong pinipilit ayusin ng ngayon at bukas sa kabila ng lahat. A woman of valor. That was what she is. Maswerte siyang isang matapang at matatag na babae ang magiging ina ng kanyang anak. Nagpapasalamat pa rin siya na kahit hindi si Vera ang magiging ina nito. Rosanna was not a bad choice either. Makalipas ang halos isang oras, naramdaman ni Arcos ang pagkilos ng asawa. Mukhang nagising na ito mula sa pagkakaidlip. Nagugutom ka ba? May malapit na lokal na restaurant. Maaari tayong dumaan para sa isang mabilis na pahinga kung gusto mo. Tawag ni Arcos sa atensyon ng asawa. Nang marinig ang magic word ay napangiti ito hanggang tenga. Sapat na para maintindihan ni Arcos ang ibig niyang sabihin. Ibinalik niyang atensyon sa kalsada habang minamaniobra ang sasakyan patungo sa lane na pupuntahan. Mahaba-haba pa ang kanilang lalakbayin. Mas mabuting tiyakin niyang hindi magugutom ang kanyang asawa habang matyagang naghihintay sa sorpresa nito para sa kanya. Sa tingin mo, Georgina, nakarating na kaya sila Arcos sa pupuntahan nila? Kasalukuyan nagbabasa ng librong ginang habang iniinom ang tsaa sa loob ng kanyang opisina. Tahimik naman nakamasid ang personal na sekretarya sa kanya. Sinilip muna nitong relo sa kaliwang kamay bago sumagot. Sa tingin ko naman po madam ay nakarating na sila sa kanilang patutunguhan sa mga oras na ito. Napatango ang matanda. Itiniklop na niyang libro at panandaliang ipinahinga ang mata. Hinubad nito ang salamin at tinihilig ang ulo sa salamin. Automatikong lumapit ang matandang sekretaryo at banayad na hinilot ang noo ng amo. Nanatiling nakapikit ang ginang habang dinadama ang masahe ni Georgina. Napakadali sana sa kanya na tawagan ng apo upang tanungin kung nasaan na sila. Kaya lang, siya na mismong pumilit sa dalawa na iwanan ang kanilang telepono upang makapagpahinga ng walang istorbo. Kilalang kilala niya ang apo. Hindi nito mapipigilan ang sariling magbabad sa kanyang cellphone at buksan ang kanyang email para suriin ang mga nangyayari sa opisina habang wala siya. Tiwala naman ang ginang sapagkat palihim niyang pinasundan ng dalawa sa kanyang mga tauhan upang magbantay. Natigil ang kanyang pamamahinga nang mag-vibrate ang telepono ng apo. Kasalukuyan ito nakapatong sa side table katabi ang telepono ni Rosanna. Wala sana siyang balak na silipin ang tumatawag bilang respeto sa privacy ni Arcos. Kaya lang, hindi tumigil ang pagkislot at pagtunog ng telepono dahilan upang maasar ang ginang. Humilos siya upang kuhanin ang cellphone. Napaismid siya na mapagtanto kung sinong tumatawag. Si Vera. Anong kailangan mo sa apo ko? Malamig itong sambit. Naramdaman niya ang pagtahimik ng kabilang linya. Alam kong ikaw Vera ang tumatawag kaya sabihin mo na kung ano yung kailangan mo. Magandang umaga po Madam de la Merced. Maaari ko po bang makausap si... Ano nga ang sasabihin mo? Bakas ng pagkainis sa tono ng matanda. Hindi niya gusto na tawag pa ng tawag ang babae sa kanyang apo. Kasal na si Arcos at hindi magandang tingnan kung patuloy pang makikipag-ugnayan sa isa't isa ang dating magkasintahan. Narinig niya nang humugot ng malalim na hininga ang kausap. Mukhang pinipigilan nitong mainis sa pinapakita niyang emosyon. Nasaan po ba si Arcos? Bakit nasa inyong kanyang cellphone? The nerve of this woman! Tuluyan na nag-init ang kanyang ulo. Ang kapal ng mukha nito magtanong sa kanya ng ganoon. Mukhang tamang hinala niya. Nilalandi pa ng babae ang kanyang apo dahil kung hindi, ano naman ang kaso kung malaman niya ang anumang sasabihin nito, lalo na at importante? Batid niya na hindi pa nahuhulog ang apo kay Rosanna, kaya naman todo-todo ang kanyang effort para mapaglapit ang dalawa. Hindi siya papayag na masayang lahat niyang paghihirap. Gagawin niyang lahat upang magkaroon ng masaya at buong pamilya ang kanilang tagapagmana. Did he tell you where he was going? Hindi ba niya sinabi sa iyo kung saan siya pupunta? Pumunta siya sa isang lugar sa South para magbakasyon sa weekend kasama ang kanyang asawa. Ilang araw na kasi siyang subsob sa trabaho kaya yun, bumawi sa asawa. Ayaw niyang may makaistorbo sa kanila kaya naman iniwan niyang phone niya sa pangangalaga ko. Lalo na sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Mapang-asar nitong sambit. Sa bilis na paghinga ni Vera sa kabilang linya, mukhang tinablan ito sa mga sinabi niya. For the last time, Miss Sanchez, may ihahabilin ka ba? Masasabi ko sa apo ko na tumawag ka kapag nakauwi na sila. Hindi na kailangan yun. Kailangan ko nang putulin ng tawag. Thank you, Madam de la Merced. Sambit ni Vera bago ibinaba ang telepono.
Namutawi ang makahulugang ngiti sa mukha ng ginang bago muling isinandal ang ulo sa upuan. Call me amigas, Georgina. I want to celebrate and have fun tonight. Tell them to go to the same place as usual. Masusunod po, madam. Wika nito bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwan nakangiti ang matanda habang muling binuklat ang binabang libro upang magpatuloy sa pagbabasa. As the Russian poet Boris Pasternak had said, surprise is the greatest gift which life can grant us. Sa nakalipas na mga buwan, kabi-kabilang mga sorpresa ang natanggap ni Rosana. Ang iba sa mga ito ay naghatid ng kaligayahan sa kanya samantalang ang iba naman ay mga karansang hindi na niya nais pang balikan. Sa kabila ng lahat, pinipilit niya makibagay sa mga pagbabagong naging kaakibat ng mga sorpresang ito at kasama na nga rito ang maging asawa ng isang bilyonaryo. Kailangan ko pa bang isuot ito? Kasalukuyan nasa parking lot ang sasakyan ng mag-asawa. Kararating lamang nila sa kanilang destinasyon. Dahil nga isang sorpresa, ipinipilit ni Arcos na piringan ang mata ng kanyang may bahay. Of course you do. What's the essence of a surprise without a blindfold? Pero Arcos, no buts, Rosana. Just trust me, okay? Pagpuputol ng lalaki sa kanyang sasabihin. Walang nagawang dalaga ko hindi magtiwala sa kausap, as if may choice naman siya. Pagkatapos itali ang piring sa kanyang mata, naramdaman ni Rosana ang pagkilos ng asawa. Maya-maya pa, inalalayan na siya nito pababa ng sasakyan. Hindi siya komportable sa pansamantalang kadiliman na hatid ng gawaing kinasangkutan subalit pikit mata niya itong hinarap. Isa pa sigurado siya sa isang bagay. Hindi hahayaan ni Arcos na mapahamak siya at ang kanilang magiging supling. Paulit-ulit niya itong pinapairal sa kanyang utak upang kumbinsihin ang sarili na huwag katakutan ang nagaganap. After all, this was just a surprise. What could possibly go wrong? Maingat ang kanya naging paghakbang. Paulit-ulit niyang naririnig ang paalala ng asawa na mag-ingat. Ramdam na rin niyang ilang tao na sumusunod sa kanila. Marahil mga tauhan ito ng lugar na pinuntahan nila. Mababa ka sa tinig ni Arcos ang matinding pananabik, bagay na nakakapagpataba sa puso ng dalaga. Hindi mapuknat ang kanyang pangiti. Na-appreciate niya ang effort nito na libangin siya. Maswerte ang kanyang magiging anak sa pagkakaroon ng responsable at maaalalahaning ama gaya niya. Mapalad ang babaeng minamahal nito. A little more, untag nito. Naging hipong tangay ng Arcos ang babae na buong pagtitiwalang sumusunod dito. And stop, muling agap ng kausap. Don't remove your blindfold until I told you so. Alright, no cheating. Natatawa ang babae sa ikinikilos ng asawa. Opo, hindi po ako maninilip. Pabirong turan niya pabalik. Alright, you can remove your blindfold now. Sa hudyat ng asawa, marahan niyang inalis ang telang nakatabing sa kanyang paningin. Bahagya siyang kumarap-kurap upang maaninag ang kapaligiran. Ganun na lamang ang kanyang pagkagitla sa kanyang nakita. Naroon siya nakatayo sa gitna ng isang sunflower maze. Ang mga maringal na bulaklak ay nakaharap lahat sa kanya. Ipinagmamalaki ang kanilang masiglang pamumulaklak. Napasinghap ang dalaga sa ganda. Lutang na lutang ang matingkad nitong kulay sa ilalim ng liwanag ng araw. It was heaven for sunflowers lovers like her. Lumingon siya sa direksyon ng asawa. Hawak nito isang pumpon ng mga bulaklak tampok ang madidilaw na tulutot na sunflower. May hawak din itong isang beach hat na may disenyo pa ng naturang bulaklak sa gitna. Isinut pa niya ito sa ulo ng dalaga. Welcome to Mirasol Flower Farm, Rosana. Bati ng lalaki sabay abot ng bulaklak sa kanya. Abot-abot naman ang kilig ng mga staff na nakapaligid at umaalalay sa kanya. I don't know what to say. Natatawa niyang untag. How did you? Sabihin na natin meron akong ilang bagong nahanap na kaibigan na tumulong sa pag-aayos sa sorpresang ito. Silang nagsabi sa akin kung gaano mo kamahal ang bulaklak na ito. Napakindat pa ito habang hinihimas ang likod ng ulo. Do you like it? Very much. Walang kagatol-gatol niyang utas. Sabay gawad ng banayad na halik sa pisngi ng lalaki. Umigting ang hiyawan sa paligid dahil sa ginawa niya. Bahagya ring napatulala si Arcos sa kanyang inasal, subalit nakabawi rin ito. Kahit siya hindi niya inasahan ang kinilos ng katawan. Nakakainggit! Kilig match naman! Sana all may jowa! Natatawa na lamang siya sa sinasabi ng mga staff. Kung nalalaman lamang ng mga ito ang sirkumstansya na namamagitan sa kanilang pagsasama,
Hindi nila kaiinggitan ang kanilang sitwasyon. Aaminin niya, hindi niya akalain na capable si Arcos na gumawa ng ganitong mga sorpresa. Sa ilang linggo niyang pananatili sa mansyon, ang pagiging workaholic lamang nito ang kanyang napapansin. Paano ba naman? Palagi itong nasa opisina at madalang silang magkasama. Ibang Arcos ang kasama niya ngayon sa kanyang nakikilala. Totoo nga ang kasabihan, malalaman mo lang ang totoong ugali ng iyong napangasawa kapag nakasama mo na ito sa iisang bubong. True enough, there's a lot of things she didn't know about Arcos de la Merced. So, shall we? I know you are eager to scan the place. Let's go feast your eyes. Ayan ang lalaki. Walang pag-aalinlangan naman niyang inabot ang kanyang kamay sa huli. Hindi malaman ni Rosana kung saan idadako ang paningin. Tuwang-tuwa siyang pinagmasdan ng nagagandahang mirasol. Malawak ang naturang farm. Bukod sa mga tanim nitong sunflower, marami rin itong mga man-made attractions na pwedeng puntahan at picturean. May mga sunflower themed playgrounds, mga maliit na kainan at mga kubong pahingahan. Mayroon din mga souvenir shops na pwedeng pagbilhan ng mga produktong ibinibida ng mga manggagawa rito. Napag-alaman niya kasing karaniwan sa mga tauhan na naturang lugar ay mga naging biktima ng domestic violence. Kahangahang ang kanilang advokasya na naglalayong tulungan ang mga biktima ng karahasan sa mga sariling tahanan. Ilang sandali pa at oras na upang kumain ng tanghalian. Malugod silang tinanggap sa isa sa mga restaurant sa loob nito. Pagpasok sa loob, bumungod sa kanyang ilong ang amoy ng mga ulam. Subalit, umagaw sa kanyang atensyon ang palayok na naglalaman ng sinaing na tulingan. Do you want it, Rosana? Tanong ni Arcos sa kanya. Mukhang nahalata niyang kanyang pagtitig sa palayok. Lutang na lutang kasi mga isdang pinaghiwalay ng dahon ng saging sa nangingintab na sabaw. Kitang-kita rin ang mga tuyong kamiyas na nagsisilbing paasim nito. Iye, mahinang usal niya. Kalaunan ay dumako siya sa counter upang magtanong. May option ba kayo na iprito yung isda? Hindi ko kasi makakain niya kapag hindi na prito. Napangiti naman ang staff ng restaurant. Opo ma'am, meron po kami crispy tulingan flakes. Sige, yun ang sa akin. Salamat. Iyon at dumako na sila sa lamesa upang umupo. Habang naghihintay, napansin ni Rosana na panay ang sulyap na lalaki sa kanya kasabay ng pag-iling. What? She scoffed. Hindi ka pa nakakita ng taong gusto ng sinaing na tulingan pero mas bet yung piniprito kaysa sa may sabaw? Nagkibit balikat si Arcos. I just find it weird. Pag-amin niya habang nakangiti. Bueno, isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa akin ay mahilig ako sa isda. Kaya lang, ayaw ko ng isdang may sabaw. Nalalansahan ako. From sinigang na bangus, paksiw, sinaing na tulingan at iba pa. Kailangan iprito muna bago ihain sa akin. Tumangutang ang lalaki na wari, iniintinding mabuti ang kanyang sinasabi. Kalaunan ito naman na nagtanong. Do you have weird food preference like me? Actually I do. Mabilis itong sambit. I freaking love strawberry shortcakes or cheesecake. However, you should remove the fresh strawberries in it if you want me to eat it. Ha? Gusto mo ng cake na strawberry flavor pero ayaw mo na strawberry? Ang gulo mo kausap pa? Natatawang untag ni Rosana. Gumuso naman ang kausap sa inasal ng asawa. Correction, sariwang strawberry. Hindi ko kayang kainin to ng ganito. Ayoko nang maasim. Ngunit kung isasama mo to bilang isang lasa, pagkatapos ay magkakasundo tayo. Bumuo ang bibig ni Rosana ng naiintindihan ang ibig niya sabihin. Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap ng dalawa. Nagpatuloy ito hanggang sa makuha na nila ang kanilang order. Sari-saring paksa ang kanilang pinag-usapan, gaya ng kanilang kabataan, magmula sa kanilang pinakamasayang alaala hanggang sa kanilang pinakanakakahiyang karanasan. Marami silang bagay na nalaman tungkol sa isa't isa, subalit isang bagay ang magkapareho sila. Yun ay ang kapwa lumaki ng walang mga magulang sa tabi. Ang mga magulang ni Arcos ay namatay dahil sa isang aksidente sa sakyan noong siya'y bata pa lamang. Para naman kay Rosana, nawalan siya ng nanay at tatay dahil sa kanser. Pareho silang lumaki sa ilalim ng pangangasiwa ng kanilang mga tagapag-alaga, ang lola ni Arcos at ang kapatid ni Rosana. Sa ilang mga punto, ang dalawa sa kanila ay may magkatulad na pagkabata. Pareho silang handang gawin ang lahat para sa mga taong nagsakripisyo ng malaki para sa kanila. Pareho nilang naisuklian ang pagmamahal na ibinigay ng mga ito.
Kaya nga pareho nilang niyakap ang pagpapakasal na walang pagmamahal para sa kanila, para sa ikakaligaya nila. Maaari ba ako magtanong sa iyo, Rosana? Ha? Oo naman. Tungkol ba saan? Sa lahat ng magaganda at mabangong bulaklak sa mundo, bakit mas gusto mong sunflower? Natigilan ng babae sa tanong ng kausap. Ngumiti siya ng mapait bago sumagot. It because of my mom, sabi niya. Marami raw kahulugan ng sunflower, pero gusto niya alalahanin kung dalawang bagay na sinisimbolo nito. And what are those? Healing and happiness. Gusto niya maging sunflower ang ugali ko. Parating sundin ang sikat ng araw kahit saan ito magpunta. Ang makitang liwanag sa mundo na puno ng dilim. To see hope in every situation. Na kahit kapag nakakaranas ako ng pait at sakit, bigyan ko ng oras sa sarili kong maghilom at umusad pagkatapos. Namayani pa samantalang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Hindi na napigilan ni Rosana ang mapaluhan ng bahagya sa pag-alaala sa kanyang ina. Bago ito nawala, sinigurado muna nito na mabibigyan siya ng isang positibong pananaw sa buhay. Namana niya rito ang kanyang pagiging optimist. Marahil kung hindi dahil sa kanya, nasiraan na siya ng bait sa karanasang kinasapitan niya. Sinulyapan niyang muli si Arcos. Saglit siyang nagitla na salubungin ang titig nito. Pagkaraan, isang matamis na ngiti ang iginawad nito bago muling ibinuka ang bibig. Napakagandang ituro sa ating anak. Sisiguraduhin kong dadali ng baby natin ang legacy ng mama mo. Tuturuan natin siyang maging optimistic tulad mo. Tingnan ang mga bagay sa silver lining. Gaano man kapangit ang makukuha nila. Ang magkaroon ng pag-asa at pananalig na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, may magandang lalabas pa rin dito. Arcos, iniabot na lalaki ang kanyang kamay at nagpatuloy. From now on, we will call our child our little sunflower, for he is our ray of hope, the light of our world. Napasulyap si Rosana sa kanyang sinapupunan. Buong pagmamahal niya itong hinaplos at marahang bumulong sa hangin. Ang aking munting mirasol. Welcome back, Iha! Did you enjoy your vacation? Ang malawak ng ngiti ni Madam Corazon de la Merced ang sumalubong sa mag-asawa. Hindi na ito nakapaghintay pang makapasok sila ng mansyon. Nasasabik nitong dinaluhan si Rosana sabay haplos sa lumalaking tiyan. Maaliwalas naman ang mukha ni Mrs. ni Arcos. Habang nakipagbeso pa sa matanda. Super duper po, mamita. Tapos may paandar pa po itong apo nyo. May pa-surprise pang nalalaman. Panunukso nito sa asawa. Kitang-kita naman na napahimas ang lalaking de la Merced sa kanyang batok habang natatawang pinagmamasdan ng asawa sa pagbibida sa mga nangyari noong weekend. Ang dami-dami sunflowers. Panay nga pong pa-picture ko. Tapos ang sarap po palang langhapin ng hangin. Sariwang-sariwa. Enjoy na enjoy po talaga ako. Hindi magkamayaw na pagkakwento ng babae sa matanda habang abot langit naman itong nakangiti at may matching patangu-tangu pa. Paano ba naman para kasi siyang bata na kagagaling lang sa field trip kung magkwento ng kanyang mga karanasan? Natanaw ni Rosana ang mga taga-silbing isa-isang nagbababa ng gamit mula sa kanilang sasakyan. Nang masulya pa ng isang kulay asul na maleta na bitbit ni Mang Tilde, kaagad niya itong hinarang. Mula sa maleta, isa-isa niya nilabas ang mga supot na may mga lamang pasalubong. Buong pagtatakang matanda na pinagmasdan ng babae sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ay ipinamahagi niya ito sa mga kasambahay. Hala, si senyorita, nag-abala pa po kayo. Naku, senyorita, ang sweet niyo naman po. Love na love mo talaga kami, senyorita Rosana. Uy, may sunflower seeds pa. Favorite ko to. Umalingaw-ngaw ang hagik-hikan ng mga taga-silbi habang isa-isang kinukuha ang kanilang mga pasalubong. Inakbayan naman ni Arcos ang asawa habang nakangiti sa kanyang lola. Tiniyak ni Rosana na lahat ay may makukuha mula sa sunflower farm. Kabisado pa niya lahat ng pangalan ng aming mga katulong at mga bagay na nagugustuhan nila. Saad nito. At para sa iyo naman po, mamita, here's may pasalubong. Charan! Inilabas niya sa kanyang likuran ang isang magarang bag na may disenyo ng sunflower sa harapan. May kasama pa itong isang lata naglalaman ng sunflower tea. Sana po nagustuhan nyo. These are lovely, Iha. Thank you, thank you. Pinaulanan ng halik na matandang asawa ng apo habang napapahagik-hik naman ang huli. Mukhang pasamantalang nakalimutan ni Rosana ang problemang dinadala dahil sa kanilang munting bakasyon. Kitang-kitang panunumbalik ng kanyang masisiglang halakhak.
Nagtingin na naman na maglola habang pinagmamasdan excited na si Rosana. Tagumpay sila sa kanilang plano. Makalipas ang ilang oras na pakipagkwentuhan, nakaramdam ng pagod si Rosana. Kaagad naman ito nagpaalam sa mga kausap. Maluwag naman siyang pinaunlakan na maglola na kasalukuyang nag-uusap tungkol sa mga nangyari sa opisina nitong mga nakalipas na araw. Kagaya na nakagawian, sumunod naman si Ate Minerva upang alalayan si Rosana sa pag-akyat sa kanilang kwarto. Nang makapasok sa silid, pinakausapan ni Rosana ang taga-silbi na ihanda ang bathtub. Nasasabik na kasi siyang gamitin ang nabili niyang sunflower bath soap. Organic naman ang produkto at walang masyadong chemical. Naipagtanong niya rin kung safe ba itong gamitin ng mga buntis. Laking tuwa niya na malaman na wala itong sangkap na maaaring makasama sa kanyang baby. Isa-isa niyang inayos ang gagamitin sa paliligo nang mag-vibrate ang kanyang bulsa. Mula rito, hinugot niya ang kanyang cellphone na kinuha mula sa matandang de la Merced kanina sa baba. Pinagmasdan niyang numerong rumihisto rito. Nag-aalangan man, sinagot pa rin niyang tawag mula sa hindi kilalang tao. Umugong ang salitang namutawi mula sa kabilang linya. Pagkarinig ng mensahe, nabura ang ngiti sa maamong mukha ni Rosana. Bakas ang panginginig ng kanyang katawan habang tulalang nakatitig sa kawalan. Dahan-dahang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Para siyang kandilang unti-unting nauubos. Hindi na niya namalayan ang pagkahulog ng kanyang cellphone sa sahig. Makalipas ang ilang segundo, isang mahinang kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. Doña Corazon! Senyorito Arcos! Tulong! Tulong! Isang nakakabinging sigaw ang dumagundong sa buong mansyon. Humahangos na naglabasan ng mga taga-silbi mula sa kanilang mga kinaroroonan. Ang Senyorita Rosana! Bumagsak po sa sahig! Muling palahaw ni Ate Minerva mula sa balkonahin ng mansyon. Napanganga naman ang maglolang de la Merced sa narinig. Arcos! Arcos, help your wife, please! Ang apo ko! Ang apo ko! Naghihisterya ng matandang de la Merced. Kaagad naman siyang nilapitan ng sekretaryang si Georgina habang nakaalalay naman si Aling Sonia na pilit pinapakalmang matanda. Mabilis pa sa hangin na tumungo si Arcos sa ikalawang palapag ng mansyon. Hindi na niya namalayan kung paano niya natawid ang mga baitang nahagdan. Ang nasa isip lang niya ay tulungan ang kanyang mag-ina sa lalong madaling panahon. Kay bilis magbago ng ikot ng tadhana. Kanina lamang ay napakasaya pa nila habang sinasariwa ang kanilang maikling bakasyon. Muli niyang inalalang inosenteng ngiti at halakhak ng asawa. Ang isiping nasa hindi ito magandang kalagayan ay nagbibigay ng labis na kaba sa kanya. Please God, not them, not my wife and child. Please, paulit-ulit niyang sinisiksik sa kanyang utak na magiging okay ang kanyang mag-ina. Subalit, nawalan ng kulay ang kanyang mukha nang matanaw ang walang malay na asawa sa sahig. Rosana! Halos talunin ni Arcos ang distansyang namamagitan sa kanilang walang ulirat na asawa. Nagwawala ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang mukha ng asawa. Katabi nito si Ate Minerva na walang puknat ang pag-iyak. Ipinapaayos niya po sa akin yung bathtub niya. Tapos nagulat na lang po ako na marinig ko yung kalabog. Pagtingin ko po wala na siyang mali sa sahig. Nanginginig na paliwanag ng kasambahay. Agad niya itong dinaluhan at marahang tinapik ang mukha. Lalong tumatahip ang kanyang dibdib habang lumilipas ang oras at nanatili itong walang malay. Nababalot ng takot ang kanyang buong sistema. Isang klase ng takot na hindi siya pamilyar. Rosana! Rosana, wake up! Please wake up, Rosana! Akala ni Arcos ay naranasan niya ang pinakamasama ng siya ay dukutin ng kriminal na nagpagulo sa kanyang buhay. Ngunit na makita ang tila walang buhay na katawan ng kanyang asawa, ang paningin na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Lalo na ngayong may nakita siyang tumutulong mula sa katawan ng asawa. Dugo! Dinudugo si Rosana! Oh please God, not the baby! Not our baby! Sigaw ng kanyang isip. Get the car ready! We'll bring her to the hospital! Kaagad niya pinangko ang asawa at buong ingat na ibinaba ng hagdan. Napatayo ang matandang de la Merced nang matanaw siyang humahangos pababa ng baitang. Natutop nitong bibig ng matanaw ang dugo ang palda ng manugang. Hindi na nito kinaya ang nasaksihan at tuluyan ng nawalan ng malay. Georgina, alagaan mo si Mamita. Huwag siyang dalhin sa ospital maliban kung siya'y nasa maayos na kondisyon. Hindi na nagawa ni Arcos daluhan ang hinimatay na lola. Ang tangi lamang yung nagawa yung ihabilin ito sa sekretaryo. Tiwala itong isasaalang-alang ang kapakanan ng Donya. Senyorito Arcos, sumakay na po kayo. Boses yun ni Mang Tilde.
Tinulungan siya nitong isakay ang katawan ni Rosana sa sasakyan. Nagboluntaryo na rin itong siya ng magmamaneho upang maalalayan ni Arcos ang asawa. Pagkatapos ay mabilis na itong pinalipad ang sasakyan. Palaisipan pa rin kay Arcos kung ano ang naging dahilan ng pagkahimatay ng asawa sa kanilang silid. Hindi kaya dala ng matinding pagod? Hindi naman siguro. Kung napagod nga ito ng husto, sana'y dumiretso na ito sa kwarto upang magpahinga sa oras na nakarating sila. Hindi na sana ito nakapagkulitan pa sa kanila. Ay, bahala na. Ang importante ngayon ay mailigtas ang kanyang mag-ina. Hindi siya papayag na sa ganito lamang matatapos ang lahat. Nasa huli, mawawala rin ang kaisa-isang ilaw sa kanilang mga buhay. Kung kinakailangan niyang ialay ang kanyang buhay ay gagawin niya, mabuhay lamang ang kanilang munting Mirasol. Ano kaya nangyari kay Rosana? Bakit siya hinimatay? Mailigtas pa kaya ni Arcos ang anak nila? Ito na ba ang simula ng panibagong pagsubok sa buhay ni Rosana? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.